Yes, may buntag. May hapon na dahil mga kaigsunan Subuanon. We're live here once again sa South Road Property Channel, fronting Passil Fishport din ang samtangan karon ng Cebu City Police Office in strong coordination partnership with Philippine Coast Guard, Maritime Police, Cebu City Disaster Risk Reduction Management, LGU of Cebu City, nagpahigayon di aning second red teaming on disaster preparedness, search and rescue operations. So karon makita nato makaigsunan ang aktual nga exercise pinaagi sa usa ka senaryo. So kauban nato karon on board ta karon diri sa rubber boat sa rescue team sa Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard, yes, thank you so much, shout out sir. So mao ni ang ato makauban sila sir. Yes, kini. So mao na ang atong view gikan diri makita nato ang Passil Fishport kanang mga building. So nanata diri sa South Road Property Channel. So medyo naibawd. Kusog-kusog ang bawd, gamay lang. Pinaagi kay nag-ulan man pud gikan. So mao na ang kasamtangan ng paghitabo. So mao ni makita nato karon si Corporal Red acting as the victim. So muadto na siya sa iyang area, sa imong area. Sa iyang area mga kaigsunan. So mao na. No, mao ni diri ang dagat sa South Road Property Channel na tawo lalom sa CCLEX. Yes. Hey. So to na mo proceed na ang victim dito sa iyang area. So mao ni mga pagprepara sa atong mga kapulisan, sa atong Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Cebu City Rescue Team para pag-rescue sa tanang matang sa mga kalamidad. So makita nato karon no, nindot kayo ni siya nga mga exercise mga kaigsunan, kaya solido ligon nga koordinasyon sa tanan coordinating agencies na pwede mo participate di aning rescue operation, disaster preparedness and rescue and retrieval operation. So first time na to diri makaari diri sa ilalom gyud mismo sa CCLEX, kini nga pinakatas nga tulay sa tibok Pilipinas. So mao ni ang porma, mao ni diri makaigsunan no, ang lig-on nga pundasyon sa CCLEX. So fronting Passil Fishport sa Cebu City. So nanata diri sa SRP South Road Properties, kini nga area diin nata ilalom sa CCLEX, kini nga mga tulay. So tuara sila dito. So ang kasamtangan nga mga panghitabo ang concerned citizen sa Barangay Passil na nangayog tabang sa atong panggamhanan. So in response to that help nga ilang gipangayo ng pakigtabang, so ni coordinate ang atong barangay, ang maong LGU sa atong kapulisan sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management, and of course acted promptly para pagluwa sa maong mga biktima sa maong kalamidad. Pinaagi sa kini nga strong kayo nga baha nga naanod sa diri, naabot diri sa SRP kini nga channel. Yeah, hey. So daghan kayo mga talaba, mga kaigsunan no, daghan kay talaba. Mao ni ang mga lig-on nga pundasyon sa CCLEX. So solido. First time ta nakaari diri, and dako kay tagpasalamat kung dili pinaagi aning atong activity karon, dili ta makaari diri og makatan-aw gyud ta actual sa performance sa kining simulation exercise on disaster preparedness. So makita nato dito pikas ang Maritime Police, PNP Maritime Group. Diyan makita nato ang atong kauban sa buhat sa Community Affairs and Development Unit, si NUP Val Mendoza. Yeah, hey, thank you. Ang Queen of the Night sa Pardo na siya. Yeah, hey, shout out sa atong mga kapulisan, sa atong mga viewers, daghan kayo, ubay-ubay na no. Please to show support, please do like and share sa atong activities. Mapasalamaton kayo ta sa Maritime Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection,
Cebu City Disaster Risk Reduction Management, LGU sa Suba, Pasil, Sawang Calero sa ilang mainitong nga suporta dianing atong activity. Of course, this will not be materialized without their support, and of course we need this effort, a concerted effort, in order to establish strong relationship with the community, and of course to raise awareness to curb further devastations caused by calamities, mga natural and man-made calamities. So ingon ani ni dali nato matagna ang panahon mga kaigsuonan ng mga kalamidad, kinahanglan nato nga atong mga personahe is makabalo, mas ma-intensify ang ilang skills, mahund ang ilang skills, ang ilang expertise in order to save lives, especially in the call of necessity under the pressure of calamities. Ingon ka di ka manaog. Yes, mao ka na si Val, kauban nato sa buhat, no? Si NUP Val Mendoza sa Community Affairs and Development Unit sa CPC PO. Shout out sa atong City Director, Police Colonel Ireneo Bidalugdog, sir. Dako kayong pasalamat kinaagi sa imong leadership ug suporta dianing atong activity karon. So this really cost personnel, this really cost resources financially, and including the human resource para pag-activate aning maong training. So kini nga training, disaster preparedness, is conducted every year. So quarterly ni siya nga ginabuhat in order to empower, to train our personnel in order to save lives under the pressure of calamities. So mao na tong senaryo mga kaigsuonan, no? Ang naay usa ka concerned citizen nga nanawag sa atong panggamhanan and acting promptly ana nga sitwasyon. Of course, nangayog tabang sa atong kapulisan, sa atong Philippine Coast Guard, in strong coordination sa atong kapulisan, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Cebu City Disaster Risk Reduction Management, Rescue Squad sa Cebu City, BFP. So tanan ani ni salmot diyan. So dako kay ning tabang, no, but in actual importante kayo ni nga naagid tay kahibalo, and of course labi na diri sa dagat importante kay makaigsunan kabalot amo langoy kay labi na ang senaryo nasa dagat, gikan dito ang biktima naanod ni siya gikan sa baha dito sa maong mountain barangay sa Cebu City. So naanod antod naabot diri sa SRP channel. Negative, dito, no radio over. Okay. Standby. And of course, mapsalmaton ta sa atong sa PCR, kanhi nga PCR karon gitawag ng City Community Affairs and Development Unit led by Police Lieutenant Colonel Albert Tribes Carretorio. This is very important kining activity, no, to ensure the lives of the people, and of course we need also to empower, to train ourselves, labi na kining paglangoy, pag-rescue sa mga nanginahanglan og tabang tungod ani nga kalamidad. And of course this training is timely and relevant. Dapat gyud nga magpatuman gyud ni kada tuig, no, and dapat suportahan sa atong panggamhanan para gyud pag-lig-on sa atong pag-rescue sa mga nanginahanglan. Dili nila lima kaigsuonan kay kinahanglan gasto ni nga training, and kinahanglan gyud ni kasing-kasing para syempre muluwas ka dito sa mga tao, and kinahanglan ni nga training. So empower na atong kaugalingon kay basi kita mo i-rescue, ang nag-rescue mo i-rescue. Somehow dako kay ta pasalamat sa atong mga coordinating agencies. So padulong na ta dito sa area sa nahitabuan di nakita ang maong biktima. So mao dito ang atong control, ang atong ACP. Di na dito ang atong communicating team, medical team nga nagpaabot.
Yes. Muna siguro. Bagkas tayo, bagkas tayo rin. So makita na to ato mga rescuer nga nasa taas, no? Di ka na rescuer diri sa dagat, na po tayo mga standby nga nagpaabot dito sa taas, pinaagi dianing ato makauban sa Bureau of Fire and Protection na Cebu City Rescue Squad. Pinaagi dianing sa Disaster Reduction Management, Risk Reduction Management. So maulan nun nga panahon karon, kahapon nun, timing gyud kay ni salmot siya sa atong activity. So but somehow dili ra man ingon hinuon nga kusog kayo ang bawod mga kaigsunan. Medyo kalma lang pud kay dili kay tanto kusog, so di wala kayo tay angay kabalakan. Pero out of necessity sa atong panginahanglan no, depende sa unsang kalamidad, labi na kini ang sitwasyon, senaryo na sa dagat, kinahanglan kabalo gid ta mo lang yan no. Lisod kayo. So dako kay tang pasalamat sa Philippine Coast Guard sa ilang inisyatiba ug tabang. So nakita nato ang Bureau of Fire Protection mga rescue team kining atong Cebu City Police personnel, si Corporal Saavedra. So oni naka-receive na og tawag, relay na dito kay Igsunan ang maong tawag unya girelay na sa nakadaiyang organisasyon nga maoy mokandak og rescue. Salamat sa atong kapulisan, Coast Guard, Philippine Coast Guard ug sa atong Bureau of Fire Protection. Di na karon natuon na ang katong biktima nga atong i-rescue. Sa atong mga viewers, salamat kayo. So daghan kayong salamat. To show support, please do like and share sa atong event karon. So mo to ganina nata dito sa ilalom sa CCLEX. So ligon kayo mga pundasyon, no? First time kayo ta nakaadto dito. And yes, padulong na ta mo ato dito sa location sa maong biktima. Diin nga nakita ang location, so mao na padung na ta dito para pag-rescue. Yeah, hey. Makita kompleto serkado sa atong mga coordinating mga response team na karon, kompleto ta sa mga makinarya, mga ekipo karon. So yes, mao ni ang kasamtangan nga sitwasyon diri sa Pasil Fishport din ang atong kapulisan, strong partnership sa Philippine Coast Guard ug sa nakadaiyang mga response team mao ni para pag-rescue sa maong nakinahanglang tabang biktima nga naanod sa baha. Hey. So dili ni basta-basta nga training. Salamat ta sa maong usas ng ulo di ani gyud ang naagyod sa man on ground, police captain Ancheta. Mao nangusog usa sa team leader, team leader aning event sa ato mga response team. So apan sa pagdawat sa maong pagtaho pangayog tabang, automatically nang respondihan dayon. So nindot kayo ng atong communication karon, well coordinated, and of course with their unrelenting support. Yes. So padulong na dito sa area sa nahitabuan sa na location sa maong rescue. So nakita na to, makaigsunan natin nakita duha ka biktima sa Managlahi nga area, pero nara diri sa usa ka area diri sa SRP channel. So separate ang ilang posisyon na diri
ang isa ka biktima napunta dito sa unahan gamay aning Mount Tulay ang isa ka biktima. So linol duha ka biktima. So kini nga biktima medyo unconscious ang maong biktima mga kaigsunan. Pinahagi sa strong pressure sa tubig siguro niya side ka naanod gikan sa bukid sa maong Guadalupe River ang trauma nga iyang nakuha. Ang trauma nga iyang nakuha mga kaigsunan dili basta-basta. So unconscious ang atong biktima, atong victim number 1. So i-identify pa ni siya. So unconscious ang victim. Unconscious. Kuan sir, bali siguro sir ato ari ulo sir. So nakita na to ang atong rescue team. Atong rescue team nga ginahinag saka ang mga atong victim number 1 unconscious. Pwede ni nato kuha nang iyang base sir. Para sa last. So nakita nato karon ang atong personahe sa Bureau of Fire Protection and Rescue Team nga mo'y nag-manage good pag pahiluna diyan ni atong biktima. So ila pa nga tagaan og first aid mga kaigsuonan. Unconscious ang maong biktima. Usa ka lalaki ang maong biktima nga naitato sa iyang dugha. So imagine ang trauma nga nakuha niya gikan sa maong baha. Victim is unconscious. Over. Ibalik na kato sa ay sa pitin. Balik ka sa nila kay bugnaw. So atong victim number 1, atong biktima unconscious magkaigsuonan. So with the assessment conducted by the rescue team sa BFP and sa Cebu City Rescue Squad, ilang gi-assess ang kahimtang sa atong biktima. So currently unconscious. So giving him first aid. Lalaki ni nga biktima nga kinahanglan pa ni siya identify dito mga kaigsunan. So gitagaan pa siya first aid sa atong makatawhan sa atong rescue team. Rescue team. Wait. ICT, balik po. Walang radyo yung picture. Okay. Doon mo po si Juan. Radyo tayo na yun. Radyo tayo na. Ari na. Sir, may loto sir. Meron sir. Sana. Ato bigas tuyo. Ayun lakay. Bob, ato ka Bob.
So karon mga kaigsunan, upon the retrieval sa maong biktima which is unconscious. So tagani siya og CPR. Ano yan, conscious ni sir? Yes. Kasi mo CPR. Ikaw, Clip? So unconscious atong biktima, kinahanglan siya og CPR, first aid para pag-resuscitate sa maong kuan. So napa siya napay pulso. Uy, maka-perform na og CPR, sir, nato. Para ko, sir, mag-pump ka ba? Asip lang ba? While glassing ko. Yes. So mao na gitagaan na og CPR sa atong maong rescue personnel. So CPR. So kita na to karon ang pag mouth to mouth resuscitation. Yes. Asa, sir, ha? Last na nga. Last na. Napay pulso ang maong biktima. Ah, yes, sir. So karon nagi CPR na sa maong rescue team. So sa CPR kinahanglan gina siya mouth to mouth. Kinahanglan ginag mouth to mouth. So kita na to karon gi tagaan og first aid ang atong maong biktima which is unconscious pero smiling man siya gamay. Mao na unconscious atong biktima karon gitagaan og CPR. Sa CPR na mouth to mouth no pagbuga og hangin para mao gyud ni. So gi mouth to mouth resuscitation. So unconscious atong biktima pero napay gamay nga pulso. Murag buhi pa gid ni. So gitagaan og first aid. So through CPR. So ang dako kay nga challenge ani makigsunan kay considering ang Pasel Fishport is a elevated area nya nata diri sa dagat. I think nas mga 3 meters below sea level ang maong area so ikinahanglan ni siya isaka. So dinha na pod ang maong challenge niini ang pagsaka sa maong unconscious nga victim. So makita na to karon ang sa inigitay nila ang nat gibutang siya sa kapit. Sa kapit ba? Oo, na dire kay isaka ni siya dito mga kaigsunan. Mao nang challenge karon considering atong biktima medyo hank. Oh, pwede na, sir. Oo. Pwede na. So makita na to karon ang maong proseso nga ilang gibuhat gyud. So So atong biktima lalaki ni unconscious nya gitagaan og CPR sa maong atong rescue team. So medyo napay vital sign nindot pa niya pulso kay ni smile pa. Murag gwapo ni atong victim number 1 kini ato unconscious. Live na. So, yes. So mao ni dako kay tagpasalamat karon makita nato mo ni atong giingon mga kaigsunan ang challenge ani ang inagsaka na dito considering ang katong atong area sa sakaan katong Pasel Fishport is most likely nasa mga 3 meters gikan sa ubos kini nga maong dagat. So mao na din kinahanglan
hugot ligon ang atong pag tay sa maong PC. Pump lang sir. Pump lang. No? So padayon ang paghatag og CPR sa maong biktima sa maong rescue team. So pabalik na tama kay Sunan dito sa area sa Passil Fishport. Diin mudakta dito niya kining maong biktima iato dito sa mama para matagaan og assessment og siyempre i-rescue og i-resuscitate og tagaan og proper care sa atong medical team ug uban pa. So mao to makiksunan ang victim number 2. Kita na sir, kita na. So Unconscious. unconscious sa maong biktima dapat tagaan yung una priority. Sige, standby lang. Standby lang ta. Priority ang unconscious. So mo ni ang actual gyud makaigsunan no. So nindot na wala na ni ulan niya na rescue na nato, na retrieve na nato ang maong duha ka biktima unconscious usa ka unconscious ug conscious. No, malabay sa ICP. So na dito ang atong mga coordinating personnel sa ACP sa command post diin nagpaabot right after nga masaka kini nga atong mga biktimas. So padayon ng CPR. Anong access clip pa? So na ginawa pa sir. Napay vital signs. Wala pa. Sige gihapon padayon gahapon ang maong resuscitation. Unconscious siyang maong biktima o sa kalalaki, medyo bangason gamay, naitato ganina. Kay gihukasan man siya, so nakita na to ang tato sa iyang dughan ug dapit sa iyang abdomen. So man ni white complexion ang maong unconscious victim. So padayon gyapon pag resuscitate. So ang challenge karon gikan diri sa maong dagat kinahanglan isaka ni siya. So mo nang giligunan nila ang pagtigod sa PC sa pagtaysan maong nat. So mo to atay career dito nagpaabot dito ang standby. Ang standby nga maoy ang machine nga maoy mual sa pataas sa maong unconscious ug sa maong mga biktima. So salamat sa atong mga supporters no, Ma'am Mary V. Thank you so much ma'am for watching. To show support, you may like and share sa atong kining Cebu City Police Office official Facebook page to reach many persons to raise awareness nga nagkandak tag ingon aning activity kining disaster and rescue operations. So mao ni atong actual nga exercise karon makaigsunan. So medyo very exciting kayo, very substantive kayo ang atong training. So in strong coordination, cooperation sa maong mga agencies ang nanguna di aning disaster preparedness.
Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Cebu City Disaster and Risk Reduction Management Unit. Atong si kapulisan, sa Cebu City Police Office, Maritime Police. So mao na ni akong balik mao na ni ang challenge karon after pag-retrieve sa maong mga biktima, isa ka ni siya dito. Kumpul So na ko sa gini. Ha? yes. Salah sir. Ah. Para ma. Yes, no. So ang atong biktima nga naa diri on board sakay sa atong rubber boat, unconscious o sa kalalaki, white complexion, ya na tattoo sa iyang dughan o diri sa iyang abdomen. So upon retrieval ni mao na ni ang challenge, isaka ni siya dito para pag-identify sa iyang identity, and of course napam siya vital signs para gyud paghatag og proper medical care sa maong biktima, unconscious victim. So nanata diri sa ilalong bahin sa maong Pasil Fishport, diin gikan sa kanal mao ni ang exit area sa maong tubig. So na diri atong mga standby team squad, rescue squad. So mao na ni mga kaigsunan ang challenging part. Labi na diyan ang after sa retrieval, isa ka na dito ang biktima dito sa mama niya. Medyo ang area is elevated. I think nas mga 3 meters ang kahabog gikan diri sa ubos. So mao ning gisiguro gyud nga lig-on ang paghigot sa maong PC. Tawag rin sa laklay. So nata diri sa ilalom nga bahin sa maong Pasil Fishport. So mao ni ang view na to diri. So okay. Okay. Kita ara ko diha lapit ang kuan. Left ang Nasa baga na po. ano sa man. Balita sir. Ari. Ara ta dyan. So nagpaabot pa ta go signal sa maong rescuer, sa mga rescuers karon. So while having the CPR, di ready na pod ang mga gamit para pagsaka sa maong biktima. So likon pulido pagkabuhat.
kita na to karon papamatudan nagsaka na pa dong sa biktima dito sa taas. Yes. So kung sa gamitan na, kasi tawagan na sir nga boom truck. So ang atong biktima sakay aning usa ni. Baka na, sir. Ato lalalayan sila. Okay. Kita na to karon mga kaigsunan na ginahinay na og pool sa maong boom truck ang maong unconscious victim. Ulo. Okay. So mao ni magkasamtangan mga kaigsunan. Meron kay Birahama yung ang ulo siguro So dili lalim ang makahago. Okay. Birahan na lang ni. So mo to atong challenging nga sitwasyon karon ning disaster preparedness. So for more updates, stay tuned and please like and share sa atong Cebu City Police Office official Facebook page. Salamat.